Yorap, pag-usapan po natin itong isa sa nakita ko po na pinag-uusapan po ngayon patungkol sa ating kasalukuyan ngayon na vice presidente ng ating bansa. Marami nga pong problema po ngayon dito, mga usapin sa politika, mga kontrobersyal na pagiging pro-China, pagkampi sa China, usaping pogo, droga, mga korupsyon, medyo tila ito po usaping personal po ang pag-uusapan natin sa video po na ito, dahil sabi nga po ayon na rin sa balita, ito po matagal na pong balita, ito nga daw pong si VP Sara Duterte. Si Sara Duterte daw po ay isang rape victim. So malaki pong controversial din ito sa pagkatao po niya, kasi may mga mapag-uusapan po tayo na mahahalagang bagay, which is I believe is related sa mga kaganapan po ngayon. Pero bago ang lahat ng yan, kung di ko pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. So ayun na nga, simulan na natin to. Let's go! So ayun na nga mga tol, ito pong balita po na ito ay sa katunayan po ay 8 years ago na, kung titingnan po ninyo dito sa GMA. Pero bago natin panoorin yung mismong balita na ito 8 years ago na, tingnan natin yung opinion po dito ng isang vlogger din, na pangalan ay Ken Garcia. Play natin, play. At alam po ipi-play din naman niya dito sa video niya yung balita. Pero bago mangyari yun, ipi-play natin sa may mismong rekta mamaya rin after. Siguro pag panood natin dito sa kanya, panoorin din natin dun sa actual, para baka mamaya edited, di ba? Baka yung iba hindi maniwala, baka sabihin gawa-gawa lang. Tingnan po natin. Pero disclaimer lang even me, hindi ko talaga alam pa exactly kung ano yung mga bagay patungkol dito. Pero tignan natin kung ano yung katotohanan, ano mga pwedeng mapag-usapan. Ayun, Miguel Ab, shoutout po Luzon, Visayas at Mindanao. Especially po dyan sa Republic of Mindanao ni Digong sa Davao City. Naku po mga kababayan, meron lang po ako nakalap, may nag-send lang po sa akin. Disclaimer lang, hindi ko po gawa-gawa at hindi po ako nag-invento ng kwento, which is may mga tawag dito ebidensya, may mga pruweba po na minsan inamin ni Inday na siya pala ay biktima ng rape. So ngayon, nagtaka lang din po ako, biktima pala si Inday, bakit kumampi pa sa rapist? Kumakampi kay Kibuloy, pinaglaban si Kibuloy at nagsorry pa sa mga KOGC na miyembro ni Kibuloy na kung bakit iningganyo daw niya ang KOGC na iboto si Pangulong Bongbong Marcos. Kung naalala ninyo, sabi nga ni Inday Sara, ako po ay nanghingi ng paumanhin sa miyembro po ng Kingdom of Jesus Christ sa pagboto ninyo kay Bongbong Marcos sa ginawa nilang panggigipit at pagpapahirap kay Pastor Apollo Carrion Kibuloy, sabi niya. So pero dito mga kababayan, meron pa ko ipapanood sa inyong video na kung saan si Jessica Soho po, ito luma na po siya na balita. Ngunit isa din pala si Inday Sara sa biktima ng rape, pero pinagtanggol si Kibuloy. So ito po, panoorin niyo po. Umamin ang anak ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na si dating Mayor Sara Duterte na siya raw ay isa rin rape victim. Nahiya ako magsabi na gano'n. Biruin nyo, umamin si Inday na siya ay biktima ng rape. Sabi pa nga niya dito, hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na mabigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Pinagtanggol niya si Kibuloy, na kung saan ilang mga kababaihan na dating minor de edad na hanggang sa ngayon dalaga na, may edad na,
na nagrereklamo. Isa na yung si alias Amanda, isa na yung nasa Amerika, isa na yung isang Russian, 'di ba? Ang dami nila. Ang dami nila, almost siguro mga 12 rape victim ni Kibuloy na nagreklamo nga sa Senado, na kung saan nga ay ito ay pinakinggan ni Senador tawag dito Risa Hontiveros. And then yun nga nangyari, si Kibuloy nakulong, inaristo hanggang sa nagtago at kinutkot nga yung lugar ni Kibuloy doon. Maraming kinutkot, ganyan-ganyan. Nandun lumabas, no? At kasi kung hindi siya lumabas, pasasabugin yung lugar. Ngayon lumabas. Bakit? Nagtaka lang po ako mga kababayan na bakit ganun? Na mismong itong si Inday ay pinagtanggol at tawag dito dinipinsahan si Kibuloy, na alam naman niya na mga babae rin siya. Babae rin ba siya? Hindi ko rin sure. Babae rin siya, na may kapwa din na siya na babae na nabiktima ni Kibuloy. Not only 1, 2, 3 but 12. Diba? Actually noon pa pala ito dinimanda si Kibuloy sa Davao. Hindi umipek ang demanda kay Kibuloy sa pamamagitan ng rape case, no? At mga nagrereklamong nire-rape daw ni Kibuloy at pinagsamantalahan kasi according sa kasulatan at nakasaad daw sa relihiyon ni Kibuloy na Kingdom of Jesus Christ na kailangan mong magsakripisyo para sa Panginoon. So yun, oo, at kwento pa nga nung alias Amanda na pinapaligo daw siya nung si ano ba yun? Nung pangalan nun, sabi ni alias Amanda, si Canada. Canada ang apelyido, si Ingrid Canada. Kwininto nga ni alias Amanda kay yung pinauto sa kanya ni Ingrid Canada na paliguin gamit ang paboritong shampoo at palusyonin gamit ang paboritong lotion na amoy, gustong amoy ni Kibuloy. Na kung saan pagkapasok daw niya sa kwarto, pinahig. Medyo mga sensitive na yung mga wordings ni Kuya dito. Pero, 'di ba, ano ba yung magbibigay po natin na opinion dito sa bagay po na ito? Bago po tayo magbigay ng opinion, play po rin natin yung balita dito sa saksi, no? Kanina yung kay Jessica Soho, no? Tignan din natin kung meron yun, no? Pero so far dito po muna tayo sa balita sa saksi. 8 years ago was uploaded April 19, 2016 sa play natin. Ibinulgar ni dating Davao City Mayor Sara Duterte na siya rin man ay rape victim. Sa gitna yan ng pagbatiko sa amang si Mayor Rodrigo Duterte tungkol sa rape comment nito. Pero hindi na siya nagdetalye. My parents do not know about it. It was really a long time ago, and immaterial siya sa akin. Nahiya ako magsabi na ganun. Pero kailangan ko kasi sabihin din to explain na ako, ganun din ako, pero I take no offense sa joke niya. Wala pang pahayag ukol dito si Mayor Duterte. Alright guys, siguro enough naman na ito para makita po natin na mayroon talagang panayam patungkol sa sinasabi nga po na siya ay rape victim, itong si Sara Duterte, ang kasalukuyang Vice President ngayon ng Pilipinas, no? So wala tayong pagtatalo na ito po ay fake news or anything. Lalagay lang din po natin siguro yung reference dyan sa comment section. Anyway, ayon nga, no, na rin sa mga nabanggit din ni Kuya sa pinanood natin video, ay isang malaking rin yan question, no? Especially kung totoo yung kanyang mga sinabi before na siya ay isang rape victim. Ayon sa kanyang panayam sa isang interview, hindi siya natuwa yata before dun sa biro ni Rodrigo Duterte o ni Digong before about sa patungkol yata ito sa rape, which is yun yung pinag-uusapan yata dito, kaya naungkat din itong ganitong usapin sa kanya. Pero ang question nga, no, bakit ganun na lamang, diba? Sabihin na natin na hindi pa nahahatulan, hindi pa napapatunayan yung pagpalagay natin ganoon. Hindi siya dapat hulihin dahil hindi pa nga daw napapatunayan yung kaso, no?
sinasabi ko yung kay Kibuloy, pero sasabihin mo bang hindi naganap yun, no? Sasabihin mo ba na hindi yun totoo? Ako po naniniwala, noon pa man dapat nang imbestigahan. Meron pa lamang siyang una or kaisa-isang kaso, dahil yun ay reklamo sa kanya, complaint, kaso, dapat harapin niya, dapat imbestigahan siya at patunayan na hindi yun totoo. Ngayon, tapos na nga no, nakulong na nga si Kibuloy. Sa tingin ba ninyo, ito ba ay may koneksyon kung bakit ngayon si BP Sara maraming nagko-komento, ito'y parang nawawala na sa hulog, yung iba nga ay matitindi po ang komento, parang nababaliw na daw, ganito. Ako po naniniwala hindi naman siya nababaliw or ano man, pag may naririnig tayo sa kanyang mga bagay na hindi talaga kaya-aya. Pero ako po naniniwala, if this is true, talagang nangyari ito sa kanya, alinsunod na rin sa kanyang mga pananalita, sa mga sinabi rin niya before sa interview, kung totoong siya isang rape victim, ako po naniniwala may epekto sa pagkatao niya ngayon. Paano siya po pwedeng maging one-sided, or kung paano naglilik yung mga psychological problems, especially dun sa exaggerated na expression tulad ng pagtatangka sa buhay, death threat. Kaya may makikita nga tayo sa balita na bumaba ang trust rating ni BP Sara. Talagang marami po ang negatibong maging reaction po yan. Ikaw, anong reaction mo sa bagay na ito? Ano ang masasabi mo? Siya pa ay kung ito man po ay talagang totoo, hindi ito ginawa-gawa lang kwento, no, ni Sara Duterte o nino man, siya ay talagang isang rape victim at meron siya mga bagay na magiging problema. Tingin mo ba siya well fitted sa kanyang posisyon, or yung mga nagsasabi gusto nila ito ay maging presidente pa in the future? Ito ba isang ayon dyan, or may bagay siyang pwedeng gawin bukod sa mga posisyon o paglilingkod sa publiko sa pamamagitan ng politika? Comment down below, pag-usapan natin yan sa comment section. See you ulit sa susunod na video.